Mapusok ako dati pagdating sa love. I have multiple relationships with women. Nun, Lord, of all people, alam mo naman yung struggle namin ngayon. Bakit ako pa? Lord, ayoko na. Gusto ko na mawala. Gusto ko nang matapos to. Hey guys, welcome back to the Encounter Podcast, and this is our 5th episode. And so for today's episode, ang makakasama ko is one of our kuya, good friend of ours. Isa siya song leader namin sa isang service namin sa church, and I'm glad to be with him today. At the same time, masaya ako na ipakilala sa inyo. Welcome si Kuya Zay. Glad to be here, bro. Thank you, Kuya, for saying yes sa podcast na to. Yeah, sure. So, Kuya Zay as a song leader sa church natin, aside sa mga songs na kinakanta natin sa church, ano yung masasabi mo na pinaka-favorite mong song or go-to song mo sa buhay mo? Go-to song? Yes. Kailangan ba Christian song? Kahit ano naman, kahit ano naman. Either Christian song or love song or... Sa mga love songs, actually, ang pinaka-favorite ko is yung song ko sa wife ko. No Matter Where You Are ng As The Duo. No Matter Where You Are As The Duo. Oh. Natuwa lang din ako sa lyrics nun kasi makikita kasi dun yung the way you build with your wife. I will stand by you no matter where you are. Kinikilig sa yun yung pinaka na line kasi dun eh. I will stand by you no matter where you are, no matter what you do. Ikaw pa rin ang kasama ko. Wow. Ganda ng message ya. So as a song leader, Kuya, yung ba pagkanta is a hobby? Paano nagsimula? Paano siya nag-start sa buhay mo? Yung pagkanta, actually, hindi ko nga, ang maalala ko lang kasi, nag-start akong kumanta since grade 3, I think. Grade 3, oo. Parang narinig lang ata nila mama dati na kumakanta ako din. Siguro na-reinforce na lang din ng na-reinforce hanggang sa, na I learned to love music din habang tumatagal. Oo. So, mas nahasa nung high school, mga ganun. Oo. Nung high school, dun ko lang na sumali ng mga contest. Dun lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sumali ng mga contest. Kailan mo siya na-realize na talent mo na siya? Na-realize ko na talent ko siya grade 4. Grade 4? Oo, kasi may every Friday dati, parang meron kami parang trip lang sa school na every Friday mag-represent lang kami ng So, sa school kasi namin, since Christian school siya, nagpe-praise and worship kami every Mondays and Fridays. Oh, nice. So, every Mondays and Fridays, iniisa-isa kami dati na, meron ng mga kasamang kumakanta nun. So, iniisa-isa kami. So, isa ako dun sa nakita nilang kumakanta nun. Maliit pa boses ko na, maliit pa rin noon boses ko ngayon. Pero, dati nakita nila na maayos naman daw yung boses ko. Kaya, so, ibig sabihin, bumibirit ka, no? Hindi ko na ma-recall eh. Hindi ko na ma-recall. Pero hindi naman. Mga Regine ba? Hindi naman Regine. Hindi naman. Hindi pa naman Regine. Okay. Pero yun nga kasi Kuya, di ba from music, muna pala siya, parang talent, skills, at the same time, hobby. Kasi by profession, you are architect. Architect ka. So paano naman yung naging transition? Paano yung being a lover sa music napunta sa pagiging architect? Napunta ako sa archi kasi mahilig talaga din akong mag-drawing. Magkasabay silang magkasabay na na-develop yung love ko sa arts tsaka sa music. Sa music. Oo. So as a architect, Kuya, paano naman yung life mo ngayon as an architect, yung profession mo? Kamusta naman? Ayun. Challenging siya actually. Both dun sa as an employee for one, and pati dun sa pagiging freelance architect. Challenging siya. Though
may times talaga na sobrang stressful. Mm-mm. Sobrang stressful. Ayun nga, nagkaroon ako ng sakit nung last. Pero pag nakikita mo rin kasi yung natapos mo yung project, kahit yung drawing lang natapos mo, rewarding Ayun. in some ways. Oo. Kasi parang ang hirap yung busyness mo. But at the same time, on the spiritual side, you are singing, di ba? As a song leader, nag-worship kay Lord, nililid mo yung congregation into worship. Paano mo siya nababalance? Kasi hindi lahat parang kayang i-balance eh. Either dumating ka lang talaga sa point na gusto mong i-pursue yung isa or yung isa. So paano mo siya workout, nababalance yung being an architect at the same time singing or being a song leader sa church? Ang iniisip ko kasi, kung parati ako nakababad dun sa work, sa architecture, mababaliw ako eh. Kasi puro stress yun, purong stress yun eh. Then, And like I said, yung way of escape ko rin kasi sa stress is music. so parang yun yung release. Yun yung release ko nung Okay. stress. Grabe lang no, kaya dahil it's a blessing kasi you are using your talent para i-glorify si Lord. In which parang yun yung challenge din sa bawat isa. Diba? That hindi natin pwedeng, ikaw nga, diba, being architecture, drawing, at the same time, singing, yung love mo for the music, at the same time sa art, whatever kind of art, parang you are doing it to glorify the Lord. Elementary days and high school days mo is Bulacan. So, sino naman si Kuya Jay sa Bulacan nung bata siya? I grew up as a Christian. Lumaki ako sa Christian family. Okay. Pero nung mga panahon kasi na yun, parang more on talagang nakafocus ako sa studies. Nakafocus ako sa, studies lang talaga. May mga times, syempre, na nalilihis. May mga times na, syempre, as a teenager, as a kid, syempre, maano ka dun sa part na, mapusok kasi ako nun. Pero hindi yung point na mapusok na may mga vices. Okay. Pero mapusok ako dati pagdating sa love. Parang akala ko dati, I have multiple relationships with women. Nung ako. Parang yun kasi yung parang nakakalalaking gusto. Yun, ganun siya. Pero hindi ko naman pinagsabay-sabay. Pero may mga times na talaga na from one relationship to another. So, hindi siya parang nagtatagal, kumbaga? Mayroon nagtagal. Siguro pinakamatagal ko na is 2 years. So, parang yun yung way mo para magkaroon ka ng yung sense of love. Oo. And siguro, parang coping mechanism ko siguro. Okay. Kasi yun nga, dahil stress sa work, stress sa school. Oo. Tapos, ayun, siguro yung stress lang sa school. So, parang goods yun naman sa bahay, maayos naman kami sa bahay. Maayos naman kung paano kami pinalaki. Pero siguro yun nga, parang it's one way to fill the gaps in my heart na siguro may kulang sa puso ko. Kaya ako nagkakaroon ng mga ganong klaseng relationships. Oo. Pero yung mga relationships naman na yun, most naman sa kanila is talagang okay naman. Maayos naman silang mga kausap. So, meaning, pagka nagkaka-relationship ka, you take it seriously, ganon. Hindi ko rin masabi. May portion na ganon. Okay. May mga portions din na talagang laro-laro lang ganon. Okay. Speaking of relationship, Kuya, ito na yung gusto kong tanungin. Dahil, when was the time din naman na parang you came into faith or paano mo naman na-encounter sa Lord sa buhay mo? Ayan, that's a good question. Yung encounter kay Lord, pinaka nagbago ng pananaw ko sa buhay is yung panahon na bago ako mag-propose kay ate mo, kay Asel. Talagang nung mga panahon na yun is nagwo-worry ako kasi dati since bagong graduate ako nun. Nagwo-worry ako sa kung saan kukunin yung pera, kung paano ko i-execute yung kung paano ko i-execute yung gastos, kung paano ko i-execute yung mismong proposal, kung kailan ko i-execute yung proposal, kung paano ako makakuha ng singsing since bagong graduate ako nun.
wala akong trabaho. So during the time in a relationship na kayo? In a relationship na kami. Boyfriend, girlfriend? Ano na kami nun? Mga 2013. 5 years na kami nun. Tapos yun, lahat nun winnery ko. Until dumating yung panahon na may one time na may nag-preach sa church. Then ang nag-strike sa akin nun na Message. word, na message kasi is hindi naman bakit kailangan nating mag-worry? Do tao tayo, given na tao tayo. Pero ang ano kasi natin is we have a bigger God. Bigger than our problems, bigger than everything. So why would we worry? The night after nun, talagang sinik ko si Lord na, Lord, ano ba? Paano ba? Paano ko ba gagawin? Tapos yun yung word sa akin, oh, you have little faith. Then, na-realize ko, oo nga no, bakit nga ba ako nagkakaroon na naman ng ganto? Sabi ko. After nun, na ako na, oh sige, kahit wala ako ngayon, kahit wala akong kapera-pera ngayon, as in zero, I believe, Lord, You will provide for us. Yun, nakipag-wrestle ako kay Lord nun na, Lord, paano ba? Ano ba kasi? Makulit ako kay Lord nun. Lord, paano ba kasi? Ganto, ganyan. Basta, mag-trust ka lang. Yun yung inaano niya sa akin. Yung parati niyang pinapaalala niya sa akin araw-araw. Unti-unti rin parang nag-provide din si Lord nun. Hindi lang financially. He's providing the right people na tutulong sa akin. He's providing the right resources dun sa mga panahon na yun. He's also removing people sa picture. Wino-workout na niya yung mga bagay na... Wino-workout niya na lahat. Oo, parang pinapolish niya na lahat ng bagay para dun sa moment na yun na magpro-propose ako. Yun yung blessing kay Lord kaya. Kasi parang minsan yung as a human, yung eagerness natin na, Lord, sige na, ngayon na, gawin mo na. Parang hindi kasi tayo makapagantay. Mismo. Especially when we are asking something big kay Lord, parang gusto natin, right now, Lord. Oo. Pero yung si Lord kasi minsan, di ba yung answer niya, yes, no, or later. Oo. Yung later kasi is part of like, kailangan niya munang i-work out yung mga bagay-bagay na hindi natin nakikita. Oo. O hindi natin in control. Oo. So that, pag ibibigay na ni Lord sa atin is, okay na. Mismo. Then, after ng proposal, syempre hindi doon natatapos. Dalawa na kami ngayon na mga problema. Ayun, yung Wait lang kuya, paano yung proposal? Saan at paano siya nangyari? Yung proposal, ang nangyari, paano nga ba nangyari nun? De, joke lang. Ang nangyari nun, tumigil yung asawa ko. ang nangyari nun is, yun nga, he gave the right people, which is yung BG namin. Ginawa namin siya in between two services. Parang may yung rest time nung first and second service. So, meron ka lang 10 to 15 minutes? Oo, mga 10 to 15 minutes lang yun. After nung araw na yun, tinanong ko siya, kumusta? Tinanong ko siya. Nakalimutan ko na yung sagot niya nun. Hindi naman napaisip si ate, no? Hindi naman. Yes naman agad. Yun pala. Lulhod pa lang, yes. Hindi rin naman kasi niya in-expect na ganun ka yung magiging proposal ko. Pero actually ang request niya lang nun is dalawa lang sana kami. Pero syempre, ako, sabi ko, gusto mo siyang i-celebrate? Gusto ko siyang i-celebrate with the people na tumutulong din sa akin. Yeah. With yung mga hiningi ko nga kasi kay Lord na mga tao na yun, gusto kong i-celebrate with them. Nice. And then yun, tulad ng sabi ko, taste pa lang kasi yun eh. Ang talagang pinakita ni Lord yung promise niya na yun, yung preparation talaga namin from after nung proposal to the wedding. Doon, eto na naman, bumalik na naman ako doon sa part na nag-worry na naman ako na, Lord, saan namin kukunin yung pera ngayon sa pagkuha ng suppliers? Kasi ang mamahal ng suppliers, ang mamahal ng sa food, sa damit. Sa food, sa damit, sa venue, mga ganun. Ang unang-unang naming kinausap is si Ate Lea. Okay. Which is siya na rin yung kinuha namin na coordinator. Coordinator, okay.
Then pumayag siya na with that little amount that we have. O Winner sige, out niya. yan, okay na muna yan down payment. Okay. Okay na muna yan down payment. Sige, tutulungan ko kayo sa buong process. Mm. Then little by little, nakikita na namin na, ako personally, nakikita ko na Lord, ang galing mo, sabi ko. Paano mo nakita na experience yung goodness ni Lord providing sa pagpapakasal nyo, knowing that yun nga, walang finances, diba? And then walang resources. So paano nyo na-experience yung provision ni Lord during those times? Ito nga, ang nangyari kasi noon, since architect na siya, from that company na pinasukan niya, doon kami nagkaroon ng opportunity to have projects. Okay. Nung unang project namin, as in, wala rin talaga. Akala namin, Lord, kala namin meron na, ganito, ganyan. Talagang, pag nakikipag-usap ako kay Lord nung mga panahon na yun, well, actually hanggang ngayon, parang, Lord, ganito naman yung nangyayari, ganito. Talagang mareklamo ako. Actually, hanggang ngayon, mareklamo ako kay Lord. Pero, ayun, yung unang project namin, wala. Yung second project, with the same client, break even din, wala rin kaming kinita. Ang talagang, doon sa dalawang projects na yun, nakita rin namin na, Lord, thank you pa rin. Kasi araw-araw kami nakakakain. And then, dumating yung isang project na, yung isang friend ko kasi, nagpagawa sa amin yung kapatid niya. Ito na yung down payment doon, pinambayad na namin doon kay Ate Leia, yung sa una namin supplier. And then habang nagmo-move on kami doon sa drawing, syempre, doon sa pagbabayad namin sa unti-unti rin na nababawasan din yung namin. Which is blessing din kasi talaga. Kasi, yun nga, yung drawing lang na yun alone, yun yung nakapagbayad nung namin paunti-unti. Nung buong wedding namin paunti-unti. Parang yun yung nag-provide. Talagang yun yung nag-provide. Kaya nung mga panahon na yun, Lord, ito lang yung pinagpe-pray namin last year. Ito na, nagkakatotoo na. Ito na yung talagang hindi mula ever since kasi talagang warrior ako na talagang pag nag-worry ako hindi talaga ako nakatulog. Lord, ito yung mga pinagpupuyatan, in-overthink ko ng mga nakaraang buwan, nakaraang taon. Pero yun, nakita nga namin na, looking back nung mismong araw nung kasal namin, Lord, ito na yun. Ito na yung pinag-pray namin, Lord, talagang yun yung parang naging isa sa mga naging best encounter ko kay Lord, yung process na yun na hindi niya kami pinabayaan. Pero ang galing lang kasi dahil yung worry mo, God turned it into worship. At mas in-establish niya yung faith mo. Actually. To trust and believe. Kasi parang na-stretch yung faith mo kasi tagal din yung process. Parang meron ding yung first, second client decline, parang, hindi naman decline, nakuha nyo, pero wala masyado, di ba? So, parang may test pa rin may testing. Pero, talagang nagtiwala lang din kayo kay Lord. Eventually, parang, binigyan kayo ni Lord ng client, nag-provide si Lord ng client, which is, yun na yung parang nag-provide din sa... So, would you say, kuya, na yun yung parang pinaka encounter mo na you would say that you will dedicate your life kay Lord because of that experience? Oo, yun yung isa sa talagang nag-spark nung faith ko kay Lord. Galing. Kasi, yan din parang, andun ka na sa verge na 2 months na lang, Lord. Magpapakasal na kami. Ito na yung pinagpipray namin. Wala pa ba? Saan yung sagot mo, di ba? Meron ba talaga? Di ba? Then, faith building kasi siya. Kasi 2 months na lang. Di ba? Ang hirap pagpakasal, guys, ng 2 months na lang, wala pang suppliers. And ang galing lang na within the 2 months, nangyari siya. So, can you walk us through, kuya, yung sa wedding day naman? Nag-iikot-ikot na kami. July 18, wala pa rin kaming pera. Tapos, July 18 na sinabi namin na yun sana yung wedding day namin.
Eh, di ba pag July sa atin is maulan? Maulan, oo. Oo. Nakatingin kami sa ulap nun. Lord, ito yung dapat na wedding day namin, di ba? Ginaganon ko si Lord, ginaganon namin si Lord, nag-uusap kami nun, tapos parang nakikipag-usap din kami kay Lord nun na, ang araw, Lord, do, ito dapat yung Ang wedding ganda. day namin, Ang sabi ganda ng namin. araw. So, nandun kami sa isang venue, sa isang, sa Na Marcos kino-consider Highway, nyo. na kino-consider namin. Pero after nun, dun na, sunod-sunod na binabayaran na rin kami ng clients, binabawasan na namin yung mga ano. Doon sa mismong wedding day, ang galing din nung mismong wedding day kasi ang guest namin nun is, ang expected namin nung una, supposedly is mga nasa 200 plus. Pero lumiit siya into 60, less than 70, 66. Oo, naging 66 siya. Though yung gastos, ganun pa rin. Parang Malaki. ganun pa rin. Malaki pa rin yung gastos. Pero okay lang. Nag-provide talaga si Lord. Nakita namin yung provision ni Lord na talagang sasabihin namin na hindi namin effort to Lord. Talagang full na grace mo to Lord. Ang nakakatuwa pa nun, the day nung wedding, umaambon na. Nandun kami sa altar, tapos imbis na nakafocus kami dun sa mismong service, akala ko ako lang yung ganun yung ginagawa, pati pala si Mrs. Habang nandun kami sa altar, ang prayer namin nun, kasi open siya sa APTS, open siya Ang magiging shelter lang ng mga tao is yung mga ibinagsak lang namin na tela doon. Ang prayer namin nun, Lord, huwag mong paulanin, please, Lord, huwag mong paulanin. Doon nagdi-drizzle na nun. Medyo nagdi-drizzle na. Gumit na yung mga tao, pero walang umalis. The night nung araw na yun, doon bumuhos yung ulan. Talagang bumagyo. Doon bumagyo. Tapos, nung nandun na kami sa kung saan kami nagstay nung gabing yun, nakatitig kami sa bintana. Malo. Pinabuhos ni Lord ngayong araw, buti hindi niya pinabuhos kanina. Bless talaga tayo ni Lord ngayong araw na to, sabi namin dalawa. So ayun, ang galing nung process na yun na, Lord, kung talaga pa, ang liit lang nung faith ko nun, sabi ko, yung faith lang, Lord, na parang makakausad lang ng bato. Yun, parang tingin ko yun lang yung kayang gawin ng faith ko nun na, Lord, para lang masabi ko lang na nasabi ko sa'yo. Pero si Lord kasi, makikita mo na with that pinaalala niya rin sa akin nung mga panahon na with that faith as little as a mustard seed. Kayang-kaya niya rin. Si Lord din kasi talaga yung gagawa ng paraan. Hindi ikaw. Si Lord ang gagawa ng lahat. Kailangan mo lang magkaroon ng kahit maliit na faith. Parang yun yung gusto ko i-point out kaya kasi maganda yun. It's not about having a great faith for us to experience how great God is. Yun nga yung sinasabi mo that if we have only a faith like a mustard seed, you can say to the mountain na mag-move and then it will be moved. Parang it's not about the faith that will move the mountain. It is God who will move the mountain. Kaya nga ang nire-require lang ni Lord is a faith like a mustard seed. Hindi naman niya sinabi na, uy anak, hindi mo naman nagawa yung 10 commandments. Uy anak, hindi ka naman naging faithful na mag-attend ng church. Hindi naman yun yung tinitingnan ni Lord. Just a faith like a mustard seed. God will do great things sa life mo. Mismo. And then, yun na yung nag-spark nung faith ko sa Kanya ever since. So yun, dun ka na na-convinced that you will really follow the Lord for the rest of your life. Yes. Galing, no? So parang yun yung prayer mo. Like, from worrying of how you will provide sa self mo, sa relationship, sa wedding, and then God answered you, and then yun pa yung parang way for you to really say that, yes, Lord, I will follow you sa life ko. Yes, oo. Yun na talaga. Yan talaga. Oo, yun talaga. Grabe. Yun yung work ni Lord eh. Masasabi mong grace niya talaga eh. Mismo. And so, yun kuya, as you said that you, with that experience, you began to really fully and na-convince ka to really follow the Lord. May mga challenges ba? Or may changes ba sa life mo? May changes ba sa experience sa life mo when you began to follow
the Lord from who you were before? Ang dami. Actually, ano siya 180-degree turn talaga. Okay. So how was Talagang that? mahirap kasi maraming babato na sa'yo Mm. Mula nung nag-turn ako from the old me Mm. into, yun nga, nagkaroon na ako ng sarili ko ng family. Mm. Nagkaroon na ako ng sarili kong, ayan, may wife na ako. Mm. Ang dami ng challenges, ang dami na ring temptation. Okay. Ganun pala siya talaga pag talagang lumalapit ka kay Lord. Nagdo-double time ang kalaban to pull you down. Yeah. Kasi yun nga, hindi ka na pakikialaman ng kalaban kung nandun ka na sa baluarte niya. Nag-enjoy ka na sa scene. Nag-enjoy ka na dun sa scene. Pero, ayun nga, yung challenge talaga of being a Christian, yun yung talagang fine-face ko actually hanggang ngayon. Binabattle. Oo, actually yung worries, yung doubt sa sarili, yung doubt sa mga tao sa paligid is nagdoble. Oh. Nagdoble siya, oo. Pero But accompanied siya ngayon ng faith. ang kagandahan kasi ngayon is I'm assured naman ngayon na kahit ang daming struggles, ang daming challenges, ang galing lang din kasi pinapakita pa rin ni Lord na andito ako. Yeah. I'm here to comfort you. Yung love ni Lord andon. Tapos ang parating pinapaalala sa akin ni Lord is yung verse from Psalm 91. You will not fear the terror of the night, nor the arrows that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness. Galing lang din nung parts na yan. Galing lang kasi ngayon, meron ka ng kasama to really face the battles or the challenges that the enemy is throwing at you. Mismo. With that, kuya, ano yung masasabi mong greatest challenge na na-face nyo as husband and wife na meron si Lord sa buhay niyo? If okay na mag-share kayo, ano yung parang naging greatest challenge ninyo? Yung greatest challenge namin talaga, yung pinakatumatak sa akin na greatest challenge namin is nung year 2023. Okay. Nakunan si Mrs. Dapat ngayon meron na kaming 2-year-old na Anak. child. Oo. Na nagsiserve din ako kasi sa church na talagang nag-hesitate ako nun na mag-worship. Oh. Kasi, Lord, bakit of all people na makukunan, bakit kami pa? Tsaka talagang binatel ko kay Lord yun actually hanggang last year. Okay. Yun yung pinaka-painful na part kasi syempre, nasaktan si Mrs. Tapos nawala si baby. Parang double whammy yun sa akin na as the head of the family. Parang a part of you, parang may tinanggal si Lord na part ng buhay mo kasi yung pagkakaroon talaga ng baby is one of our dream talaga. Isa yun sa matagal na naming hinihiling kay Lord. Sa lahat naman ng couples, no? Oo, actually sa lahat naman ng couples. Pero yun, nandun na siya Yun yung ano kay Lord. Lord, andyan na siya Bakit anong nangyari? Bakit ganun yung nangyari? Ang tagal namin binatel. Actually, pati yung pag-serve namin sa ministry ng mga time na yun, medyo naapektuhan kasi medyo bumaba nga rin yung ano namin nun bumaba yung moral namin pagdating sa faith namin nun noong mga panahon na yun. Pero the good thing is may family sa church. Bukod dun sa family namin, yung biological family namin, meron din tayong family sa church na talagang makikita mo na nakasupport din sa'yo. Merong mga bumibisita, nag-encourage, mga VG group leaders namin na talagang makikita mo na parating mag-chat, uy, kumusta si Asel? O kumusta ka? Nakatulog ka ba? Ganto, ganyan. Pero ang galing lang din kasi
hindi kami in-unplug ni Lord from Him. Mm. Talagang all the more na lumayo kami sa Kanya, all the more na hindi, dito ka lang. Dito ka All lang the kasi, more God pursued you. oo, pinurso talaga kami ni Lord nung until such time na nung isang service sa UC pa dati. Mm. Tapos, ako yung tinask nun na mag-worship lead. Mm. Sabi ko nun, Lord, of all people, alam mo naman yung struggle namin ngayon, bakit ako pa? Sabi ko nun, yun yung kinakry out ko kay Lord nun. Lord, parang ang hirap mag-worship. Oh. Kamusta yun, kuya? Kasi tatayo ka sa harap, you will lead the Oo. worship. Paano mo siya na-handle? Ayun nga. Ang yung kanta pa nun is talagang fit na fit dun sa Situation mo. situation. Ano nang kanta yun? The Garden. The garden. Pero nung araw na yun talagang, sige Lord, kahit ganito yung nangyayari sa akin ngayon. Sorry Lord kung medyo unpure. Yung heart. Medyo, hindi naman unpure. What I mean is, Hindi okay yung ano. hindi okay yung moral ko Moral. ngayon sa pag-worship sa'yo. Low yung emotion. Alam ko, mababa yung emotion ko, mababa yung moral ko ngayon, Lord. Pero sige, since tinask mo ko to be here, You obeyed. I will obey, Lord. Mm. Kahit hirap na hirap ako, Lord, sige, I will obey. Mm. Then, nung mismong kanta na yun, nung first few verses, okay pa. Nung third verse, sabi ko, Lord, bakit? Lord, ba't ako umiiyak? Sabi ko, Lord, huwag mo akong paiyakin sa harap ng stage. Sabi ko, Lord, bakit? Sabi ko, nagbo-ball out na ako noon. Tapos, umaatras na ako dun sa mic kasi yung nagcrack-crack na yung boses ko. Not knowing na nung pag-atras kong tumingin ako sa crowd, shucks, ang daming umiiyak. Hindi lang pala ako yung may struggle ngayon. Then, at the back of my mind, parang may nagwi-whisper na, sige, umiyak ka. Iiyak mo lang, i-release mo. I-release mo yung burdens mo, i-release mo yung ano mo sa akin. Yun yung time talaga na, Lord, nakapikit lang ako sa harap na, Lord, sige, i-release ko. Nag-ball out ako nun, talagang umiyak ako nun. Tapos, nung pagdilat ko, nakita ko, maraming taong umiiyak nung araw na yun. Lord, thank you. It's not about me. This song is not about me. Hindi lang pala ako. Thank you for using me. Sabi ko nung araw na yun. Thank you for using me despite my condition right now. Despite ng mga pinagdadaanan ko right now. I thank you for using me. Dito ko masasabi na you are not calling the qualified, but you are qualifying the call. And thank you, Lord. Yung prayer ko nun na, Lord, thank you for using me on that day. That even in your lowest moment, That God even used you. in my lowest moments, mismo, yun. God Na used that you to even minister. in my lowest moments, oh Lord Father, ginagamit mo pa rin ako na maging vessel mo sa mga panahong ito. I think one thing na napansin ko, kuya, listening to story is that yung honesty mo kay Lord. Like you are very, very open kay Lord. That even in your highs and lows, you are calling unto the Lord. You are crying out unto the Lord. Oh. Yung kasi yung laging na-remember ko kay Elijah. That even in his moment na tumatakbo na siya, nagtago na siya sa cave, and then biniblame niya na si Lord. Lord, take my life. I'm no better than my ancestor. Pero ang kagandahan lang is that he is crying out and blaming to the right person. Parang yun yung yun yung pinakamagandang part on that. Sa lahat ng pwede mong i-cry outan or i-point out or kausapin, even in your lowest moments, si Lord. Mismo. And then God will minister. And God will help you through. And yun yung parang yun nga na parang even in those moments ng life mo, parang ayaw mo, but you obeyed it anyway. You obeyed the Lord anyway. You allow yourself to be still a blessing. Kay Lord nga lang sana diba? But little did you know that God used your life para mas makapag-minister sa bigger crowd, sa mga tao, that His presence will be felt. Ang amazing lang, no? So, yun yung pinaka
challenging na na-experience mo. Yes. New ni Ate Azal. Mm. Parang ang saya kasi ng Christian life when everything is okay. Totoo. Di ba? Kung okay siya. Kung okay Kung okay siya. lahat, Oo. Lord, okay daw, saya-saya lang. Pero yun talaga yung Christianity. Christian life is not about being happy. Mm-mm. It is really following the Lord all the more even at the lowest moment ng buhay natin. Mm. Doon kasi na-stretch yung faith eh. Oo. Kasi hindi natin mag-grow pag walang test. Mismo. Actually, ano siya eh. Kahit in the middle of the test kasi hindi mo lang makukuha yung blessing right after the test. Mm-mm. Mas makikita mo si Lord dun sa mismong process The process. ng test na para hindi mo masabi na ikaw yung gumawa nung ikaw yung naging reason kung bakit ka nandun Nalagpasan sa mo. end. Pinapakita rin ni Lord little by little yung kung paano mo gagawin yung mga bagay, kung paano kanya isusustain. Nandun yung growing part. Nandun yung growing part eh. Oh, tama yun. Kasi parang yung blessing is a bonus. Oo, actually yung end product na lang is yun na lang yung bonus eh. Talaga. Pero yung chipping, yung parts na i-chip off ka ni Lord, Yeah. blessing din yun eh. Doon ka rin na mas nagiging closer kay Lord. Oo, kasi all the more na nahihirapan ka. Imbis na mag-cling ka dun sa bagay, mag-cling ka kay Lord. Pero during those time ba, kuya, parang naisip nyo na ganito lang naman palang Christianity, ayaw na namin. So mag-iba sa isip nyo yun? Sa akin, hindi eh. Though may mga challenges din talaga na, Lord, gusto ko nang sumuko. Gusto ko na ring mawala. Gusto ko na ring, Lord, ayoko na. Gusto ko na mawala. Gusto ko nang matapos to. Nagkakaroon ako, actually hanggang ngayon, meron pa rin. Pero, siguro siya eh, battle talaga siya within myself na Pero, ang kagandahan kasi nun, all the more na iniisip mo yun, meron ka ng panangga na Meron na si may Lord, shield kumbaga. ka na, oo. Kasi kung i-handle mo yun sa time na wala pa si Lord sa buhay mo, baka Yung ikaw lang. kung ako lang, wala na siguro ako ngayon. Baka college pa lang, wala na. Hindi ko na kinaya. I think yun yung yung parang isang malaking grace ni Lord na sinustain ka all throughout until now. Mayroon mang pagsubok pero at least napatunayan, parang experience mo na yung goodness and parang napatunayan mo na rin sa sarili mo that even in this season or moments ng buhay ko, I know that God will come through. Mismo. It will help you through. So parang blessing, no? So Mm-mm. kuya, how does your faith naman ngayon? How does your faith helps you navigate or face yung challenges sa buhay nyo ngayon? Ngayon? Well, yung faith ko naman ngayon is hindi siya stagnant eh. Progressing siya eh. Though, oo ngayon, parang iba na yung challenges ngayon, mas mabigat na. Pero, all the more na nagkakaroon kami ng mas marami pang problems ngayon, all the more na mas alam na namin kung kanino na kami lalapit. Alam ko na kung sino na yung kakapitan ko sa mga susunod na mga araw. Though meron pa rin yung mga worries, may mga times pa rin na hindi pa rin talaga ako nakakatulog or what. Pero ang kinakuan ko na lang is, Lord, anong plano mo? Ang remind lang din sa akin ni Lord is yun yung napag-usapan natin before nito. Yung process nung making the oil. Na talaga palang rigorous. Sobrang maproseso pala yung na yun na talagang pipigain yung element na yun para yung oil. Papalabas and then, yung oil. papalabas yung oil. Talagang mahaba yung process niya at talagang kung ikaw yung pipigain na yun, sobrang painful eh. Masakit. Pero nakakatuwa lang din kasi ni-remind ako ni Lord dun sa part na yun na you're going through that part kasi meron akong gustong ipakita sa'yo na nasa sayo. So, ibig sabihin, there's something that God wants to develop or bring out sa'yo. I think the best version of you. Yes. That's why the challenges is there, the test is there.
yun nga, yung process of yung pinipiga tayo ni Lord Mm. to bring the best version of ourselves. Mm. I think yun yung sa Christian life din natin kasi yung character nga talaga. Oh, yung character building. Building in a way that God wants the best for us. Mismo. And for most of us Christian, we settle to the good part. Mm. Pero si Lord yung best yung gusto niyang ipa-experience sa atin. Don't But- settle for anything less. Anything less, yeah. Oo, yun yung But the hinahanap. best part na gustong pa-experience sa atin ni Lord, yun yung ipag-pray natin. Yung i-claim natin, di ba? Mismo. Ang galing lang, no? Kasi parang, hindi kasi, with all your experience kasi, kuya, ang hirap mag-worship talaga kay Lord, especially sa line ng serving mo, song leader, na parang binabattle mo all throughout before ka sasala sa harap, sa stage. And I think yun nga, parang na-appreciate ko talaga yung realness mo kay Lord. That, Lord, this is me. This is my crying out, pouring out to you, Lord God. And then, on those moments, doon talaga mas ginagamit ng Lord yung buhay mo to minister sa life ng tao. Sabi nga, di ba, through the fire, through the testing, lumalabas yung beauty Mismo. ng ikaw. Mismo. So, with all those things, kuya, masasabi mo that is serving Jesus and is following Jesus worthy at all? Sobrang worth it. Mm. Despite all the challenges and ang sobrang worth it nung pagsaserve kay Lord kahit despite everything, Mm. the ups and downs, the highs and lows, sobrang worth it. Mm. Grabe lang, no? Kasi if you have already experienced how good and real the Lord to us, hindi mo na talaga yun parang ipagpapalit pa sa kita. Mismo, oo. Kasi sabi nga, parang ang cliche, pero if you have Jesus, meron ka na lahat. Totoo. Totoo. The same time, for where your treasure is, There your heart will be also. so if your heart is with the Lord, your treasure is with the Lord. Mismo. So regardless of the things na mag-go through mo sa life mo, be assured that the Lord will be there for you. Totoo. Ang ganda lang, no? So kuya, before we close, last question na lang. Ano naman yung lesson na throughout your experience kay Lord, ano yung lesson na may iwan mo sa mga viewers natin? Siguro yung yung anxiety, yung depression, yung mga worries, andyan lang yan eh. Pero, kailangan mong hanapin yung kung sang part ka talaga. You have to find your way out. Though, hindi ko naman sinasabi na na masisave ka through your works. Pero you also have to save yourself. How? Work out your salvation. Work out your salvation. Iba yung work for your salvation, which is wrong. Pero work out your salvation. And, focus kay Jesus. Though may talagang hihilahin ka ng kalaban double time. Pero focus on Jesus. Si Jesus lang talagang makakapag-ano sa'yo. Makakapag-save sa'yo. And siguro, by experience, yung worries, yung troubles kasi meron pa rin talaga sa akin. Pero ang kagandahan kasi is yung meron yung word ni Jesus. To comfort you, to sustain you, to give you peace, to give you joy, to give you hope. Binibigay niya talaga siya yung source eh. Siya yung source ng hope. Siya yung source ng salvation. Siya yung source ng love. Bakit sa ibang bagay mo pa kukunin, di ba? Kunin mo lang, hingin mo lang kay Jesus. I-request mo kay Lord. Hindi mawawala yung mga yan, yung worries, yung troubles. Pero kailangan mo humingi ng source mo from the one who is unlimited. Yes. Yun lang. Alam nyo guys, Christian life is not the absence of troubles and tribulations. Yes, totoo. Christian life is really having Jesus in your life. Yes. That's how it is. Pagka finokus lang kasi talaga natin yung life natin kay Jesus. Kaya nga meron talaga tayo nung topic that Jesus period. If Jesus lang talaga, He will really come through and work sa life natin, and He will pull us through
no matter how deep Mismo. yung situation natin sa buhay natin. So thank you Kuya for that Thank you, testimony, bro. for that story. And so thank you guys for watching this episode. Thank you for supporting this episode, and I hope that you will follow us on Facebook, The Encounter Podcast. At the same time, can you please like, share, and subscribe sa YouTube channel din namin, which is The Encounter Podcast as well, para mas ma-update pa kayo sa susunod pa naming episode. Thank you, and that's it for today. Bye!